Wala nang masabi si Qinsha. Gagawin niya ang lahat ng kailangan niya upang makita kung anong mga trick ang nilalaro niya. May pagpapasya niyang sinabi, may darating. Ngunit naramdaman din ni Qinsha na may mali dito. Tinawag niya ang isang tao ngunit walang sumagot. Walang kahit isang tao sa palasyo na ito maliban sa kanya at kay Su Yusen. Ayon sa plano ni Su Yusen, inimbitahan niya ito na gamitin ang kanyang zither sa paraan na magpapasakit ng ulo ng iba. Yung kamahalan, huwag kang mahiya at hindi na kailangang utusan ng mga katulong na dalhin ang zither. Ang zither ko na ito ay ang sikat na phoenix tail. Paano magkakaroon ng ganoong tono ang ordinaryong zither? Napakaganda. Kung gayon, ang prinsipe na ito ay papasok. Nagkunwari siyang sabik. Ano ang sinusubukan niyang gawin sa ekspresyong ito? Ngunit walang dapat katakutan. Sa kabilang banda, naisip ni Suyas Ian, madali siyang nahulog sa bitag. Talaga bang matuwid siya o matagal na siyang naakit sa akin, umaasa para dito? Umupo si Shin Xiao sa zither table. At hindi nag-atubili si Suyas Ian na hawakan siya mula sa likod. Ipinatong niya ang sheet music sa kanyang leeg. Narito ang A-score. Ngunit matagal nang naramdaman ni Shin siya na may problema siya at malakas na itinulak siya palayo. Yu Chen Xiao. Biglang nakita ni Shin Xiao ang tatlong suyuko sa harap niya. Mukhang may ginawa siya sa kanya. Naglupasay siya sa mesa at inilabas ni Su Yushun ang kanyang pakana. Itinaas niya ang baba ni Shin Xiao. Ang batihing prinsipe ay hindi nangangailangan ng maliit na seducer na tulad mo. Kung hindi naghanda ang kerida na ito, paano ko siya maaakit dito? Mayroon ding amorous incense sa insenso na ito. Hindi ako natatakot na hindi ka maantig. Kaya gusto lang niyang lupigin ang prinsipe na hindi kailanman lumalapit sa mga babae. Tiningnan niya ang mukha ni Shin Xiao ng ilang sandali. Talagang gwapo. Sayang lang na pinahirapan mo ako sa lahat ng dako. Babanggitin ko ito sa tenga ng iyong kapatid. Hindi niya gugustuhin na patayin ka sa pagkakataong ito. Hayaan mo akong tulungan siya. Itinaas ni Suyas Ian si Shin Xia, biglang napagtanto na medyo magaan siya. Bakit ang ganya? Parang babae. Ipinatong niya si Shin Xia sa kama, gustong hawakan ang kanyang katawan. Narinig ko na ang batihing prinsipe ay hindi lumalapit sa mga babae. Kung gayon, hindi ba ito ang aking pagkakataon? Nang buksan niya ang kanyang damit, ang katotohanan ay di inaasahang tumama sa mukha ni Suyas. Naglaki ang kanyang mga mata. Punyeta, babae pala siya. Paano ito naging babae? Orihinal kung gustong akitin siya. At kahit na hindi ako magtagumpay, maaari ko siyang Isaac Doll. At kapag dumating ang pagkakataon, ipapapatay ko siya kay Consort Shinwoo. Ngunit ano ang gagawin ko ngayon? Tiyak na alam ni Chino na babae siya. Hindi ko magagamit ang kasalukuyang paraan upang Isaac Doll siya. Ngunit paano ko susuko? Tiningnan ni Suyas Ian si Chin siya sa kama. Huwag mong isipin na hindi kita kayang harapin ng ganito. May darating. Isang katulong ang dahan-daw ang lumabas at yumuko. Ano ang iyong mga utos, iyong kamahalan? Ang mas pangit, mas nakakadiri, mas mabuti. Oo, iyong kamahalan. Marahil ang kanyang intensyon ay humanap ng nakakadiri na matandang lalaki upang ipahiya si Chin Xia. Naisip ni Jiang Ju sa bilangguan, ayon sa sinabi ni Daisy. Sa pagkakataong ito maraming bisita mula sa manor ng prinsipe ang inaresto. Ngunit hindi ko sila nakita sa daan dito. Mukhang wala sila sa bilangguan dito. Ngunit ang demonyong kerida ay gustong hanapin ako. Ang mga bisita na ito at ako ay walang gaanong interaksyon. Kung makikilala nila ako, maaari nila akong ipagkanulo. Ngunit kung makita ako ng demonyong babae, tiyak na walang magagandang bagay na mangyayari. Hindi ako dapat maging pabaya. Agad niyang naisip ang isang perpektong plano. Humanap ng mabuting kaibigan upang magpalit ng damit. Daoist, gusto mo bang makipagpalit ng damit sa akin? Naisip ng kabilang Daoist, paano magkakaroon ng ganoong magandang bagay? Ang kanyang mga damit ay lahat ng seda. Ang pagpapalit sa kanila ay tiyak na magbibigay sa akin ng maraming pilak. Pagkatapos magpalit ng damit, tumakbo palabas si Jano upang makipagkita sa gwardya. Gusto kong pumunta sa palikuran. Ngunit hindi ganoon kahigpit ang mga gwardya tulad ng ibang lugar. Ang kawal ay hinayaan si Janjo na itong humawak. Bilasan mo. Pagkapasok sa palikuran ng bilangguan, wala talagang magandang mangyayari.
Ang pagpasok pa lang ay pakiramdam na isang lugar ito para pahirapan ang mga tao, kasunod ng lugar ng pagbitay. Hindi ko na kaya. Inilabas ni Janju ang Jade Pearl mula sa kanyang manggas at inilagay sa bibig. Ano nga ba ang epekto ng Jade Pearl matapos lunukan? Nagbago muli ang mukha ni Jiangju, iba sa kanyang gwapong anyo kanina, naging isang pilat na matanda na mukhang nakakadiri. Ngunit hindi niya alam kung gaano ito kakataon na magamit ang mukhang ito mamaya. Ngunit ang buhay, kahit medyo abala, medyo mabaho, kailangan mong panatilihin ang buhay na ito. Si Janju, na may mukhang pilat, ay naglakad sa paligid ng bilangguan na ang mukha ay nagkakahalaga ng 1,000 ginto, lam-ingalinga upang suriin ang sitwasyon. Kahit narito si Young Master siya ngayon, hindi niya ako makikilala, lalo na ang mga bisitang ilang beses ko lang nakilala. Nakaramdam siya ng matinding kumpiyansa at tiyak na mananalo. Ngunit nabigo siya sa sandaling lumabas siya. Ang katulong na babae sa palasyo na inutusan lamang ni Suyas Ian na maghanap ng pulubi ay nakita nga ang isang taong may mukhang pulubi. Nahuli siya, ngunit sa ibang paraan. Nagsalita ang katulong na babae, huminto ka. Lumapit ka rito. Nagulat si Jiangju, lumingon. Hindi ako dapat nadiskubre, tama. Mag-aakto na lang ako. Haha, munting ginang, tinatawag mo ba ako? Tinakpan niya ang kanyang ilong sa mabahong katawan. Manahimik ka. Sumunod ka sa akin. Sa puso ni Jiangju, siya ay nag-aalala. Hindi ako dapat nabunyag, tama. Kung nabunyag ako, tatawag siya ng kung sino para arestuhin ako kanina pa. Haha, munting binibini, saan tayo pupunta? Pakiramdam niya ay hindi siya komportable. Huwag kang magtanong. Ano man ang mangyari, magandang bagay iyon. Si Jiangju ay naguluhan. Ano ang sinusubukan niyang gawin sa paghahanap ng ebidensya na ganito? Wala talagang magandang intensyon. Hayaan na, makakahanap ako ng pagkakataon para tumakas. Pagdating sa mansyon, pinahinto niya si Jungju. Maghintay ka rito. Nakaramdam din si Jiangju na may kakaiba. Parang nadiskubre siya at pinaplano laban. Ang lugar na ito ay wala man lang gwardya. Kailangan kong umalis. Biglang bumukas ang pinto. Sa loob ay tila may bagay na nagulat kay Jiangju. Ang aura na iyon. Tanging ang mga nasa industriya lang ang makaramdam ng pressure mula sa dakilang ambisyon na ito. Pawis na pawis ang mukha ni Jiangju. Anong lakas ng puwersa? Ang katawan ko ay parang tinatalyan. May boses na nagmula sa loob. Ang taong nahanap mo ay tama, bilasan mo at dalhin siya sa loob. Nakilala rin ni Jiangju ang taong naglabas ng gayong heaven-shattering field. Ito ay tanging ang Demon Concubine. Ang aura na ito ay napakalakas. Sa kabutihang palad, hindi niya ako nakilala. Lumabas ang katulong na babae at sinabi kay Jiangju, sumunod ka sa akin. Pagdating sa isang tirahan kung saan bukas ang gate, naghihintay na lamang sa tamang tao na pumasok. Ngunit si Jiangju ay napakaingat, nag-aalangan na pumasok, ngunit ang kanyang pag-iingat ay balewala. Sinipa siya ng katulong na babae sa puwit. Dahil sa inertia, nahulog siya sa loob. Biglang nagsara ang pinto. Nakalock ang pinto. Ano ang gusto nilang gawin? Biglang may malakas na amoy na nagmula sa kung saan, na umakit sa sobrang sensitibong ilong ni Jiangju. Bigla siyang nakaramdam ng pamamaga sa kanyang katawan. Ito ba ay medicinal fragrance? Habang iniisip niya, lalo siyang nakaramdam ng mali. Ang amoy na ito ay may problema. Maaari kayang gusto ng Demon Concubine na initin niya ang kama. Sa silid na iyon, may nagmula sa puso na iyak. Ang kurtina ay nakatikip, na hindi malinaw kay Jiangju ang intensyon. Kuryoso siyang pumasok at, nakaramdam ng mali sa sandaling sumilip siya. Ito ay isang dalagita na nakahiga sa kama, hubad, pakiramdam na labis siyang nagdurusa sa amoy na ito. Ngunit may kakaiba rito, hindi ba yun si Young Master Xiao? Si Jiangju sa loob ay nagulat. Maging ang kanyang pangit na anyo ay nagulat din. Sa pagtingin sa anyo ni Qin Xiao sa oras na ito, para siyang matagal nang tinamaan ng amoy na ito. Ngunit iniisip ang nakaraang anyo ni Qin Xiao, hindi niya man lang nakilala na siya ay isang babaeng nagbalat kayo bilang lalaki. Napakaganda niya talaga, karaniwan siyang nagsusuot ng panlalaking damit. Hindi ko inaasahan na isa siyang kagandahan. Dahan-daang inilagay ni Jiangju ang kanyang kamay sa kanyang carotid artery. Ang lason ay napakalakas, at malapit na siyang mawalan ng kontrol. Kinuyam niya ang kanyang kamao, sinisisi ang Fox Demon Concubine.
Talagang malupit siya. Hindi lang gumagamit ng aphrodisiacs, kundi sadyang naghahanap din ng maruming pulubi upang sirain ang kanyang kalinisan. Agad siyang yumuko sa paghingi ng tawad, umaasa na makayanan niya ito. Ang gagawin ko ay para iligtas ka. Dahan-daang binuhat ni Jiang Ju si Qin Sha. Sa kabutihang palad, mayroon siyang life-saving treasure na makakayanan ang sitwasyong ito. Ngunit una, kailangan niyang haburin ang lahat ng damit nito at kumuha ng isang patak ng dugo mula sa kanyang daliri. Habang inaalis ang chest wrap, bumantong hininga siya, bakit napakahigpit ng wrap na ito? Sa wakas, nagawa niyang luwagan ito. Ayos na, napagod ako roon. Itinaas niya ang dulo ng daliri ni Qin Shao at nagpatuloy sa pagkuha ng isang patak ng dugo. Naramdaman ni Qin Sha ang kakaiba at kamanghamanghang sa sandaling ito. Bahagyang gamaan ang sakit sa kanyang mukha. Sa wakas, nagawa niyang bahagyang idilat ang kanyang mga mata. Ang nakita niya ay isang pangit at mabahong matanda. Ngunit tila hindi siya masyadong nagulat. Ang sumigaw ay hindi si Qin Sha, kundi si Jiang Ju. Nagulat siya at itinulak si Qin Sha palayo, na parabang nahuli siya na may ginagawang hindi nararapat. Doon lang niya napansin ang isang bagay na nagawa niya nang hindi niya namamalayan. Naging blanko ang kanyang mukha, napakalaki. Hindi ba masakit na napakahigpit ng balot karaniwan? Ngunit tila malakas pa rin ang lason. Kusa nang niyakap ni Jin Shao si Jiang Ju sa kanyang pangit na estado, na parabang napakalakas ng lason. Itinaas niya ang baba ni Jiang Ju at bumulong, halika. Ngunit hindi alam ni Jiang Ju kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Kamahalan, pakalmayan po ninyo ang sarili ninyo. Bago pa niya matapos magsalita, pinatahimik na siya ni Qin Sha ng isang halik. Ang pagiging nakatikip lamang ng kumot ay tila nagpalakas sa epekto ng lason. Isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang mga labi. Sa ganitong estado, kakaunti ang makakalaban dito. Hindi alam ni Qin Shao ang kanyang ginagawa. Ganap na binulag ng lason, itinaas niya ang kanyang kamay sa leeg ni Jiang Ju. Unti-unting lumalapit, ang kanyang hininga ay nasa leeg na ni Jiang Ju. Pakiramdam niya ay napakasensitibo, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dahan-dahan niyang hinalikan ang leeg ni Jiang Ju, at unti-unti siyang nadala ng agos. Ngunit sa wakas, nagsalita ang ipinagbabawal na sona ng isang lalaki. Ano ang ginagawa ng mga kamay niya? Qin Sha, sandali, hindi dyan. Tinulak siya ni Jiano palayo. Ano man ang mangyari, lalaki pa rin ako. Paano ko ito matitiis kung patuloy mong gagawin ito? Nahulog si Qin Sha sa kama, mukhang medyo pagod. Sa wakas, mayroon na siyang kondisyon para pagalingin siya. Inilabas ni Jianju ang isang jade throw mula sa kanyang bulsa na ginamit niya upang baguhin ang kanyang anyo. Nagsuot siya ng misteryosong ekspresyon. Kahit na marahil ay hindi siya marinig ni Qin Sha, kamahalan, ito ay lason ng guna. Ibinigay sa akin ng isang mabuting kaibigan. Lumalaki ito sa palasyo ng hangganan, kaya napakalakas ng pagkalason nito. Hindi ito malulutas ng sinumang mas mababa sa isang dalubhasa sa ika-4 na antas ng Qianguin Realm. Ngunit kapag bata pa ang Guo, kaya nitong sumipsip ng lahat ng lason sa mundo. Gagamitin ko ang lason ng Guo na ito upang lutisin ang iyong lason ng pag-ibig. Binuhat muli ni Jiang Ju. Ang paggamit ng Guo na ito ay nangangailangan ng isang patak ng iyong dugo upang makapasok ito sa iyong katawan nang hindi ka sinasaktan. Patawarin mo ako. Pagkatapos ay damaloy ang isang agos ng enerhiya sa katawan ni Qin Shao, sinundan ng lason ng Guo na Miaojiang. Biglang nagising si Qin Shao, na parabang gumising mula sa isang bangungot. Mukha siyang hindi alam kung ano ang nangyari. Ang kanyang isip ay gumagala pa rin sa kung saan. Hindi ba ako nagtuturo sa Demon Concubine na maglaro ng zither? Masakit ang ulo ko. May boses sa tabi niya na nagsabi, kamahalan, ipikit mo ang iyong mga mata at magtuon. Ginagawa ko ito para iligtas ka. Huwag kang mag-isip ng labis. Sa sandaling nakita niya siya, kahit na pangit siya, nakilala niya si Jiang Xianing. Bakit siya narito? Ngunit pinigilan niya ang kanyang mga iniisip at ipinikit ang kanyang mga mata upang magtuon. Hayaan na, hindi masamang tao si Jiang Xianing. Hindi niya ako sasaktan. May kikinig na lang ako sa kanya sa ngayon. Isang patak ng dugo ang kinuha mula sa daliri ni Qin Shao. Mabilis na sinabihan siya ni Jiang Ju na buksan ang kanyang bibig.
Dahan-dahan niyang inilagay ang lason ng gu na miyaodyang sa kanyang bibig. Pakiramdam ni Qin Xiao ay napakatatag ng kanyang katawan sa sandaling ito. Nawala ang pagkahilo kanina, at nawala ang pakiramdam ng pagnanasa. Nakaramdam lamang siya ng kawalan ng lakas sa kanyang katawan. Jiang Xianing, ikaw at ako. Bago pa niya matapos magsalita, lumingon siya at nakita ang isang sobrang pangit na matanda na nakatayo roon. Nagulat siya, ikaw nga si Jiang Xianing. Mukha siyang lubos na nagulat na ganoon ang kanyang itsura. Hindi alam ni Jiang Ju kung ano ang sasabihin. Ngumiti lang siya at nagsimulang gamitin ang kanyang enerhiya upang magbalik sa kanyang normal na anyo. Sa wakas, nagbalik sa normal si Jiang Ju. May nangyari, kaya kailangan kong magpanggap. Nakahinga ng maluwag si Qin Xia. Salamat, ikaw nga talaga. Ngayon lang niya napansin na wala na ang kanyang damit. Nakahubad ba ako habang nakikipag-usap buong oras? Naaalala ko na, may luziyang sa tent ng Demon Concubine, at pagkatapos. Unti-unting naaalala ni Aishi ang kanyang mga maselang aksyon kasama si Jiang Xianxing at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.